parokya ng Pandiocesanong Dambana at parokya ng Immaculada Concepcion. Ang Pilipinas ay kilala sa mundong Katoliko bilang Pueblo Amante de Maria, isang pariralang Kastila na literal nangangahulugang bayang sumisinta kay Maria. Ang mga taong umiibig kay Maria para sa mga Pilipino ay napakalakas na debosyon sa mahal na Birheng Maria mula pa noong panahon ng Kastila, at ito ay napatunayang matatag sa loob ng maraming siglo. Para sa mga Pilipino, ang mga imahen at ang mga kasamang debosyon nito sa mahal na Birheng Maria tulad ng Our Lady of Holy Rosary, Our Immaculate Conception, Our Lady of Mount Carmel, at Our Mother of Perpetual Health, at ilang mga imahe na hango sa iba't ibang aparisyon at katangian ay naging popular sa paglipas ng mga siglo, at ang kanilang mga dambana ay naging sentrong mga pilgramento. Mga minamahal na kapatid kay Kristo at mga anak ni Maria, ating awitan ng maligayang karawan, ang ating ina, ang inang mawain, inang maalam, at inang matamis na Birhen. Ayaw po naman, sambayan na, sumabay po tayo sa pag-awit. Ang kanyang dakilang esposo, mga pandevosyong sa karangalan ng Malay na, ang ilan sa mahalagang pangyayari sa buhay ng ating Malay na, sa tuwa at hapis, at ang 4 na dogma na binuo ng ating simbahan sa loob ng 1000 taon. Unang karo, El Glorioso Patriarca Señor San Jose. Ay isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Mababasa natin ang buhay niya sa mga unang pahina ng Ebanghelyo ni San Mateo at San Lucas. Itinakda siyang ipakasal kay Maria, ngunit nakita niya nagdadalang tao na si Maria na puspos ng Espiritu Santo. Iniwalan niya ng lihim si Maria upang hindi mapahiya. Sa bandang uli, pinakasalan niya pa rin si Maria. Matapos na mapakita sa kanya ang anghel ng Panginoon na ang sanggol na dala ni Maria ay ang anak ng Diyos na tutubos sa sanlibutan, siya ang kinikilalang ama ni Jesus dito sa lupa. Italangin natin kay San Jose, lalo na ang mga ama na kagaya niya. Ang imahen ni Señor San Jose ay nasa pangangalaga ni Sister Mina Gracia Martinez Magsino at Pamilya Martinez. Kapistahan, 19 ng Marso, ang karo ng El Glorioso Patriarca Señor San Jose ay sasamahan ng PPC ng Kanluran. El Glorioso Patriarca Señor San Jose,
ipanalangin mo kami. Maaari na po lumakad ang unang karosa. Ngayon po, matutumayan natin ang iba't ibang titulo ng mahal na Birheng Maria. Karosa, Maria Pambilela, ang sanggol na Birheng Maria. Bago pa man maging ina ng Panginoong Hesus at ina ng sanlibutan, si Maria ay minsan nang naging sanggol at bata rin katulad natin. Ngayong ipinagdiriwang natin ang dakilang araw ng kanyang pagsilang, ipulong natin sa mahal na ina ang ating panalangin at paakay tayo patungo sa kanyang anak na si Jesus. Ang imahe ng mahal na Maria Pambilela ay nasa pangangalaga ni Binibining Marisa Omipon at pamilya. Kapistahan, ika-8 ng Setyembre. Ang karo ng sanggol na Birheng Maria ay sasamahan ng PPC ng Santulan. Maria Pambilela, ipanalangin mo kami. Maaari na po lumakad ang ikalawang karosa. Ikatlong karosa, Madonna et Pueri. Ang Madonna and Child ay madalas na pangalan ng isang ligang sining na nagpakita kay Birheng Maria at sanggol na si Jesus. Ang salitang Madonna ay nangangahulugang aking Ginoo sa Italian. Ang mga ligang sining ng Batang Kristo at ng kanyang inang si Maria ay bahagi ng tradisyong Katolikong Romano sa maraming bahagi ng mundo, kabilang ang Italia, Espanya, Portugal, Pransya, Timog Amerika, Switzerland at Pilipinas. Ang imahe ng Madonna et Pueri ay nasa pangangalaga ng PPC ng Barangay Makina sa pakikisa ng kamarero na si Melchor A. Ilo. Kapistahan, ika-27 ng Marso. Ang karo ng Madonna et Pueri ay sasamahan ng PPC ng Makina. Madonna et Pueri, ipanalangin mo kami. Maaari na po lumakad ang ikatlong karosa. Ika-4 na karosa, Nuestra Señora del Pronto Socorro. Our Lady of Pronto Socorro o mas kilalang bilang Nuestra Señora de Pronto Socorro ay isang imahe na nagpapakita ng Birheng Maria na buhat ang batang Jesus sa kanyang braso. Ibigay ang titulo ng Pronto Socorro sa imahe dahil mabilis na pagtugon sa mga panalangin ng kanyang mga devoto. Ayon sa isang natitirang salaysay tungkol sa imaheng ito, kung saan nag-alay na ginawa sa ilalim ng partikular na pagkamagat ang imahe nito. Ang imahe ng Nuestra Señora de Pronto Socorro ay nasa pamangalaga ng San Felipe at Kalumahanan at Pamilya. Kapistahan, tuwing linggo ng Mayo, ang karo ng Nuestra Señora de Pronto Socorro ay sasamahan ng sambayanan ng San Isidro Labrador. La Nuestra Señora de Pronto Socorro, ipanalangin mo kami. Maaari na itong lumakad ang ika-4 na karosa. Ika-5 karosa, Our Lady of Queen of Peace. Ang imahe ng debosyon ng Our Lady of Peace sa Bacoor, Cavite ay tumutukoy sa Our Lady of Queen of Peace Parish of Queen Road, nakatuon ng Birheng Maria sa ilalim ng titulong ito. Katulad sa kasaysayang debosyon na nagmula sa France noong 1583 kasama ng Virgin of Joy, Northern and Fix habang ang
imahen ng Bagoor ay may sarili nitong tiyak na kasaysayan. Bilang isang parokya sa pamagat mismo ng sumasabaybay, ang mga pinagmulan nito ay isang imahen ng Birheng Maria, ipakita sa France na naging isang makabuluhang hirmrom ang buong bagay na debosyon. Ang imahen ng Our Lady of Peace ay nasa pangangalaga ng BEC ng Villa Apolonia, Kapistahan, ika-2 linggo ng Mayo. Ang karo ng Our Lady of Peace sa samahan ng Villa Apolonia. Our Lady of Queen of Peace, ipanalangin mo kami. Maaari na pong lumakad ang ikalabang karosa. Ika-6 na karosa, Nuestra Señora de Loreto. Ang Birhen ng Loreto o Our Lady of Loreto ay isang debosyon ng Katolikong Maria. Pagdiriwang nito ay pinagdiriwang tuwing ika-10 ng Disyembre sa Argentina, Espanya at iba pang mga bansa. Siya ay patron ng humpong pampakulit na mga piloto. Ang imahen ng Nuestra Señora de Loreto ay nasa pamangalaga ni John Calvin Maridos at pamilya. Kapistahan, ika-10 ng Disyembre. Ang karo ng Nuestra Señora de Loreto ay sasamahan ng Youth Ministry. Nuestra Señora de Loreto, ipanalangin mo kami. Maaari na pong lumakad ang ika-6 na karosa. Itong karosa, Sagrado Corazon de Jesus y María. Ang puso ni Maria ay isang pandevosyong pangalang gamit upang tukuyin ang buhay ng Birheng Maria. Ang kanyang mga tuwa at mga hapis, ang kanyang mga kabutihan at tagong perpeksyon, at higit sa lahat ang kanyang dalisay na pagmamahal sa Diyos Ama, ang pagmamahal ng ina sa kanyang anak na si Jesus, at ang kanyang pagmamalasakit sa sanlibutan. Ang imahe ng Sagrado Corazon de Jesus y Maria ay nasa pangangalaga ng apostolado ng panalangin sa pangunguna ng ating lingkod, Binibining Ebi Migalban. Kapistahan, 70 araw pagkatapos ng linggo ng muling pagkabuhay. Ang karo ng Sagrado Corazon de Jesus y Maria ay sasamahan ng apostolado ng panalangin at BPC ng Timalan Balsahan. Sagrado Corazon de Jesus y Maria, ipanalangin mo kami. Maaari na po lumakad ang ika-7 karosa. Ika-8 karosa, Nuestra Señora Medalla Milagrosa, Virgen del Hijas de María de Nain. Ang mapagmalang medalya o kilala bilang ang medalya ng Birhen ng Biyaya ay isang medalya ng pamimintuho. Ang disenyo na kung saan ay nagmula kay Santa Catalina Labour, na sumusunod sa kanyang mga pagpapakita ni Birheng Maria sa Rue de Bac, Paris, Francia. Ito ay gawa ni Adrien Bachete, isang panday ginto. Ang imahe ng Nuestra Señora Medalla Milagrosa ay nasa pangangalaga ng pamuluhan ng Iyas de Maria sa pangunguna ng kanilang coordinator, Sister Oying Melegrito, kasama ang Flores de Mayo, Hermana Mayor 2025, Binibining Merilyn Diosamito at ang kanyang pamilya. Kapistahan, ika-27 ng Nobyembre.
Ang karo ng Nuestra Señora Medalla Milagrosa ay sasamahan ng pamunuan at miyembro ng Iyas de Maria. Nuestra Señora Medalla Milagrosa, ipanalangin mo kami. Maaari na po lumakad ang ikawalong karosa. Ikasyam na karosa. Nuestra Señora de los Remedios de Otlot de la Cota de Cebu, tila pinili ng ating Panginoon ang tahimik na lugar na ito upang ipagkaloob ang maraming biyaya sa mga tao ng Cebu sa pamamagitan ng pagpapadala ng mahal na Birheng Maria sa lugar sa pamamagitan ng pagkakatuklas ng kanyang imahe sa isang tabla, kasunod na isa pang imahe na natakpan ng pulot-pukyutan, at pinakabago ay ang pag-iyak ng isa pang imahin ng Birheng Maria. Kapistahan, ika-16 ng Disyembre, ang karo ng Nuestra Señora de los Remedios de Otlot ay sasamahan ng BPC ng Gombalsa sa Camparero, Kenneth Hinahon at pamilya. Nuestra Señora de los Remedios de Otlot, ipanalangin mo kami. Maaari na po lumakad ang ikasyam na karosa. Kasampung karosa, Nuestra Señora Pronto Socorro. Ang ina ng laging saklolo ay isang titulo para sa Birheng Maria na nagmumula sa isang paringalanan na icon ng Byzantine. Sa pagsimasikisap sa kanyang bilang, patuloy na pamamula ng espiritual na tulong habang para sa sangkatauhan, lalo sa panahon ng pagdurusa at kawalan ng pag-asa. Ang pamagat ng tumutukoy na walang hanggang pag-ibig at awa ni Maria, ang kanyang magbahabaging pamamagitan at pagmalalalim na espiritual, ang mga katotohanang ipinarating sa icon na hawak niya ang naglalarawan sa kanya kasama ang batang Jesus, lumapit sa kanya para sa alin sa harap ng mga instrumento ng kanyang pasyon. Camarero, Barangay Pastoral Timalandunto, Kapistahan, 27 ng Hunyo. Ang karosa ng Nuestra Señora de Pronto Socorro ay sasama ng BEC ng Timalandunto. Nuestra Señora de Pronto Socorro, ipanalangin mo kami. Maaari na pong lumakad ang karosa, ikasampung karosa. Susunod na karosa, Nuestra Señora de Lourdes. Ang titulong Birhen ng Lourdes ay tumutukoy sa 18 mga aparisyon ng Birheng Maria. Kay Bernadette Sardon Coto, Gasabel ay pagdan sa Ilog at Dupu sa labas ng bayan ng Lourdes Front sa paanan ng Bainilis noong 1858. Ang imahe ng Nuestra Señora de Lourdes ay nasa pamangalaga ng apela ng Barangay Mabuyo sa pamumuna ni Noli Hinahon at pamilya. Kapistahan, 11 ng Pebrero. Ang karo ng Nuestra Señora de Lourdes ay sasamahan ng parokya ng Santo Niño de Bacaan. Nuestra Señora de Lourdes, ipanalangin mo kami. Maaari na pong lumakad ang ika-11 karosa. Ika-12 karosa, Nuestra Señora de la Salud.
Lazaret ay tumutukoy sa isang operasyon ng Birheng Maria noong September 1946 sa Brands House, kung saan nagpakita ang mahal na Birheng Maria sa dalawang bata na sina Melanie Calvat at Maxine Rural, ang naghahatid ng mensahe ng pagkasundo sa mundo. Ang pangunahing mensahe na humihigaw ng pagsisisi sa pamagitan ng panalangin ng Diyos na walang kabuluhan, pagpapabaya at pagsamba sa araw ng linggo. Ang pagkahalaga ang pagpapabaya ng mga tao, ang mga espiritual tungkulin kalala, pagtutong at kaparusahan ng mga tao ay nagbabago sa kanilang mga parirala at literal na pangangahulugan. Ang Lazaret ay nagtutukoy sa nabi ng Lazaret Palace kung saan naganap ang operasyon. Camarero, John Carlo Dionela at Pamilya Carlos, kapistahan, ikalabing siyam ng Setyembre. Ang haro ng Nuestra Señora de Lazaret ay sasamahan ng DEC ng Muntinang Pino. Nuestra Señora de Lazaret, ipanalangin mo kami. Maaaring na paglumakad ang dalawang karosa. Ikalabing tatlong karosa, Nuestra Señora de los Dolores de Tarumba. Na pinarangalan sa dambana ang sikat na imahe ng altar na kasalukuyang nakentrono sa gitna ng pangunahing altar at ang posisyonal na imahe na nagsilbing pilgrim image ng dambana. Ang parehong mga imahe ay naglalarawan sa mahal na Birheng Maria sa kanyang sandali ng kalungkutan, isang tipikal na iconography ng mga imahe ng Mater Dolorosa. Kamakailan ay dinagdag ang korona sa posisyonal na imahen dahil sa pagkakaloob ng Episcopal Coronation na ginanap kamakailan noong taong 2019. Ang imahen ng Nuestra Señora de los Dolores de Tarumba ay nasa pangangalaga ni Ginoong Alfred Macapagal at Ginoong Oje Perion at pamilya. Kapistahan ika-15 ng Setyembre. Ang karon ng Nuestra Señora de los Dolores de Tarumba ay sasamahan ng Parish Music Ministry. Nuestra Señora de los Dolores de Tarumba, ipanalangin mo kami. Maaari na lumakad ang ika-13 karosa. Ika-14 na karosa, Nuestra Señora de la Rosa Makati. Ay dinala sa Pilipinas mula sa Mexico ni Father Juan Delgado noong ika-10 ng Agosto, 1718. Nasa pamamagitan ng Manila, Acapulco Galleon Trade sa pamamagitan ng galyon ng Sacra Familia. Isa sa mga kakaiba na katangian ng imahen ito ay ang pagkakaroon ng isang espesyal na relikaryo na matatagpuan sa dibdib ng imahen na naglalaman ng napaka-espesyal na relikya, isang aktwal na himla ng buhok ng ating mahal na Birheng Maria habang siya ay nasa lupa pa. Ang imahe ng Nuestra Señora de la Rosa de Makati ay nasa pangangalaga ni Edilberto Repil Jr. at Brother Aldred Repil at pamilya. Kapistahan ni ika-30 ng Hunyo, ang karosa ng Nuestra Señora de la Rosa Makati ay sasamahan ng PPC ng Ibayo Silangan.
Nuestra Señora de la Rosa, Makati, ipanalangin mo kami. Viva Virgen de la Rosa! Apat na karosa. Ikalabing sa biren ng pag-iisa sa lungsod ng Cavite ay nagsimula sa isang aparisyon sa isang sundalong nagbabantay sa tarangkahan ng Portavaga na sinundan ng pagtuklas ng kanyang pagpipinta sa Canacao Bay. Isang kapilya na kilala bilang Ermita de Portavaga ang itinayo sa kanyang karangalan at siya ay pinarangalan sa isang may malang interbensyon kabilang ang pagligtas sa buong lalawigan ng Cavite mula sa epidemya ng kolera at iba pang kalamidad. Iginagalang bilang Reina de Cavite at Luz de Pilipinas. Ang kanyang imahen ay kaloonan ay nilipat sa San Roque Parish matapos ang orihinal na Ermita de Portavaga ay nawasak noong World War II. Noong Marso, 2018, ang Solemnity of St. Joseph, si Pope Francis ay naglabas ng papal decree na nag-aproba sa kanyang pontifical coronation na ipinagdiwang noong 18 ng Nobyembre 2018 kasabay ng pagtataas sa San Roque Parish sa Diocesan Shrine ng Nuestra Señora de la Soledad na nagpapatunay sa lungsod ng kanyang Baga at Cavite na patronage. Noong 28 ng Setyembre 2017, ang imahe ng Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga kasama ang kaaribat nitong tangible at intangible cultural heritage ay idineklara bilang National Cultural Treasure ng National Historical Commission of the Philippines at ng National Museum. Ang deklarasyon na ito ay pinahayag sa publiko noong 24 na Nobyembre 2018. Ang imahe ng Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga ay nasa pangangalaga ni Ginoong John Brian Dionela at Pamilya Cayas. Kapistahan 2 linggo ng Nobyembre, ang karon ng Nuestra de la Soledad de Portavaga ay sasamahan ng kapatiran ng ina ng laging saklolo. Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga, ipanalangin mo kami. Maaari na po lumakad ang 15 karosa. Ikalabing-anim na karosa. Nuestra Señora del Pilar de Imus. Ang imahen ng Nuestra Señora del Pilar ay sumasalamin sa unang aparisyon ng Birheng Maria sa Saragossa sa bansang Espanya. Ito ay kaisa sa isang aparisyon ng Birheng Maria na itala mula sa tradisyon sapagkat nung siya ay nagpakita sa Birheng Maria na nabubuhay pa sa mundong ating ginagalawan. Sa karosang ito ay makikita ang ating isang apostol, si Santiago Mayor. Dahil sa ayon sa operasyon, ang Birheng Maria del Pilar ay nagpakita kay Apostol Santiago Mayor. Ang Nuestra Señora del Pilar de Imus ay nasa pangangalaga ng pambansa ang Pagdensensyanong Dambana ng Mamalagang Konsepsyon. Konsepsyon sa pagpakilala, pagkatiisa
ay Sir Amelia at pamilya. Ang imahe ng Nuestra Señora del Pilar ay, ng Imos ay sasamahan ng PBC Freedom Day. Nuestra Señora del Pilar de Imos, ipanalangin mo kami. Maaari na pong lumakad ang labing-anim na karosa. Nuestra Señora Immaculada Concepcion de Quezasay, Reina de Taal, Batangas. Ayos na matandang kasaysayan, noong taong 1603, sa Pansit River ay may isang nangangingisda na nagangalang Juan Manica ay hindi inaasang nanabat ang isang imahe. Hindi niya alam kung ano ang kanyang unang gagawin, kung kaya ito'y nilaga sa kapilya. Sa hindi inaasang pagkakataon, ang birhen ay ilang beses nawala sa kanyang kamali. Kaya naman, tinawag siyang Birhen Gala. Ang mga taga-Batangas dinala ang birhen sa mga pari na kapistinan noon sa Batangas at nalalang imahen ng Birhen Immaculada Concepcion. Ang ikalawang apersyon ng Birhen Maria ay nagpakita sa dalawang magkapatid na Maria noong sila ay nangangaon kung saan nakita ang birhen sa puna ng Sampaguita na napapalibutan ng Kaysasay, bird o kingfisher. Muling nalaman ng birhen at initalagang apersyon ng Birhen Immaculada Concepcion de Quezasay ang pagpapakita nito sa balon. Nagmula ang pangalan na Birhen Quezasay dahil sa ibong dumako sa lambat ni Juan Manica, kung panawag ay Kasay-Kasay bird or kingfisher. Dahil hindi mabadgas ng mga bride ang Quezasay, ang madalas nilang bangitin ay Quezasay. Sinasabi ng Birhen Immaculada Concepcion ng Quezasay ay pinakauna at pinakamatandang aparasyon sa bansang Pilipinas. Ang imahe ng Nuestra Señora de Immaculada Concepcion de Quezasay, Reina de Taal, Batangas ay nasa pangangalaga ni John Marchena at pamilya. Ang karo ng Nuestra Señora Immaculada Concepcion de Quezasay, Reina de Taal, Batangas ay sasamahan ng South Morning Blue. Nuestra Señora de Immaculada Concepcion de Quezasay, Reina de Taal, Batangas, ipanalangin mo kami. Maaari na itong lumakad ang ikalabing-pitong karosa. Ikalabing-walong karosa, Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Noong Hunyo 2022, inihayag ng Vatican ang pag-aproba sa petisyon upang itaas ang pambansang dambana at katedral ng ating mahal na inang kapayapaan at magandang paglalakbay bilang isang pandaigdigang dambana. Ang pagtatalaga na ito ay nagmamarka ng kauna-unahang ganitong uri sa Pilipinas, sa Timog Silangang Asya at sa ikalabing-isa sa buong mundo. Isang taon ang lumipas, nagpadala ang Santo Papa Francisco ng kautusan at ang pahintulot na opisyal na nagsimula noong ika-25 ng Marso 2023, ang kapistahan ng anunsyo ng Panginoon
at ang anibersaryo ng pag-alis ng banal na imahe ng ating mahal na inang kapayapaan at ang panlalakbay mula Acapulco, Mexico patungong Pilipinas. Ang imahe ng Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje ay nasa pangalaga ni Edilberto Refil Jr. at Ginoong Ramil de la Cruz at pamilya. Kapistahan unang linggo ng Mayo, ang karosa ng Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje ay sasamahan ng PPC ng Ibayo Estasyon. Ika-19 na karosa. Ang pire na Santo Rosario na Naval ay hindi lamang isang tahimik na saksi. Siya ang angkla ng pag-asa ng mga Pilipino sa mga siglo ng magulo at mapag-among kasaysayan nito. Mas mabuti pa ang dakilang tagapagtanggol ng mga isla, ang La Gran Señora de las Islas Pilipinas. Ang imahe ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila, ay isa sa pinakamahimala at pinakamahalaga sa bansa. Tulad ng labanan sa Lepanto noong 1571, pinarangalan ng mga Pilipino ang kanyang pamamagitan para sa pagtatagumpay ng pagtanggi ng pagsalakay ng mga Dutch noong mga labanan sa La Naval de Manila noong 1646. Ang imahe ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila ay sasamahan ng ng misteryo ng Santo Rosario ngayong araw na ito ng misteryo ng tuwa. Ito ay nasa pangalaga ni Ginoong Renedeo Vinies Cayas at pamilya. Kapistahan ikapito ng Oktubre o ikalawang linggo ng Oktubre. Ang araw ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila, ay sasamahan ng PPC ng Bukana sa Saan. Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila, ipanalangin mo kami. Maaari na po lumakad ang ika-19 na karosa. Ngayon po, tayo ay dadako sa tagambuhay ng mahal na Birheng Maria, ang paimahin at tampok ang buhay sa lupa ng ating mahal na ina. Ika-20 karosa, ang unang sakit ni Maria, Nuestra Señora de Candelaria, si Maria. Si Maria ay papunta sa templo upang doon ialay ang Panginoon, pinakamaganda at pinakamahirap sa lahat ng mga sakripisyo. Ayon sa kautusan, ang lahat ng panganay na lalaki ay inahandog sa Panginoon at tutubusin sa pamamagitan ng pag-aalay ng 5 siklong pilak. Hindi nakikita ni Jesus at Maria ang kanilang sarili na malaya mula sa kautusan ito, kaya't sila ay tumupad dito. Si Jesus ay inialay sa ambang walang hanggan at itinubos ng kanyang ina. Inialay niya ang kanyang anak para sa sakripisyo na matutupad sa ibang pagkakataon. Ito ang handog ng unang misa sa sinabi ni Kristo sa krus. Ilang beses sa araw ng kanyang pasyon at kamatayan ay ilalahanin ng mahal na Birhen ang araw na ito at ang sandaling ito. Ang puso mo'y parang sinaksak ng punyal, ang wika ni Propeta Simeon. Ang imahe ng Nuestra Señora de Candelaria ay nasa pangangalaga ni Ginoong Renedeo Vinies at pamilya. Kapistahan ika-2 ng Pebrero o 40 araw pagkatapos ng Pasko. Ang araw ng Nuestra Señora de Candelaria ay sasamahan ng PPC ng
Mabuting Siriaco Nazareno, Nuestra Señora de Candelaria, ipanalangin mo kami. Maaari na po lumakad ang ikadalawang. Tulungan naman ako. Bubura na nga ng video. Video na buburahin ko. Isang karosa, Nuestra Madre y Señora del Mayor Dolor. Binugunita sa pagpumito ang pagkakasaksi ni Maria sa parusang inilaan sa kanyang anak ng mga Hudyo sa gitna ng mga taong sumisigaw. Ipako siya sa krus sa kanyang anak. Kasama noon ng Birheng Maria ang pinakamamahal na alagad na si San Juan. Si Maria na laging nakasubaybay, higit ng hapis at lumbay, ay hindi kailanman iniwan si Jesus at yung mga ampong anak. Ang imahe ng Nuestra Señora del Mayor Dolor ay nasa pangangalaga ng pamilya Peralta Saclolo at pamilya. Kapistahan Biyernes Santo. Ang araw ng Nuestra Madre y Señora del Mayor Dolor ay sasamahan ng sangguniang kabataan ng Barangay Bukana, Malaki. Nuestra Madre del Mayor Dolor, ipanalangin mo kami. Maaari na kung lumakad ang ika-21 karosa. Ika-22 karosa. Titulong Mater Dolorosa na ibinigay sa ating mahal na ina ay nakatuon sa kanyang matinding pagdurusa at dalamhati sa panahon ng pagdurusa at kamatayan ng ating Panginoon. Ang 7 kalungkutan ng ating mahal na ina ay kasama ang propeta ni Simeon, ang pagtakas ng banal na pamilya sa Ehipto, ang pagkawala at paghahanap sa Batang Jesus sa templo, ang pagkakita ni Maria kay Jesus sa kanyang daan patungong Kalbaryo, ang pagtayo ni Maria sa paanan ng krus nang ipako sa krus ang ating Panginoon, ang paghawak niya kay Jesus nang siya'y binaba sa krus, at ang pagkatapos ay ang libing ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kabuuan ng propeta ni Simeon na tatagos sa puso ng ating mahal na ina ay isang espada na tupad sa pangyayaring ito. Dahil dito minsan ay inilarawan si Maria na nakalantad ang kanyang puso na may 7 espada na natumutusok dito. Sa susunod na linggo po ay pagdiriwang natin ang kapistahan ng mahal na Birheng Maria na nagdadabahati. Ito po ay kukulitin natin sa isang posisyon sa ika-14 ng Setyembre pagkatapos ng pinakahuling misa. Ang imahe ng Mater Dolorosa ay nasa pangangalaga ni Ginoong Renadeo Piñas at pamilya. Kapistahan Biyernes Dolores o Biyernes bago ang mahal na araw, Biyernes Santo at ika-15 ng Setyembre. Ang araw ng Mater Dolorosa ay sasamahan ng BBC ng Bulod. Mater Dolorosa, mahal na inang nagdadala. Alegría del Encuentro, nakilala sa lokal na tawag na Birhen ng Salubong o Birheng Nagagala, ay muling isinasagawa ang kaganapan kung saan ang banal na ina ay nasa dalamhati at nakabalot ng itim na belo habang nagluluksa para sa kanyang inlibing na anak. Sa bukang liwayway ng Pasko ng Pagkabuhay, nakatagpo siya ng kanyang muling nabuhay na anak. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang paniniwalay ang unang pinagpakitaan talaga ng ating Panginoong Jesus ay ang kanyang minamahal na ina.
At ang belo ay inaalis sa isang anghel na nagbubunyag ng kagalakan ng ina ng muling nabuhay na Kristo sa banal na pagkikita. Ang imahen o matandang imahen ng Virgen Alegria ay nasa pangangalaga ng pamilya Papa. Kapistahan, linggo ng muling pagkabuhay, isinasama rin po ang Virgen Alegria tuwing panahon ng linggo ng Pentecostes. Ang karo ng Virgen Alegria ay sasamahan ng PPC ng Humba. Virgen Alegria, Virgen Ang konseptong ito ay nangangahulugang ever virgin, ay tanyag na pinahayag sa mga gawa tulad ni St. Jerome's de Perpetua Virgine Beatae Mariae Adversus Helvedium at suportado ng iba pang mga ama ng simbahan na iginiit na si Maria ay nanatiling birhen bago, habang at pagkatapos ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Ang imahe ng perpetual virginity ay nasa pangangalaga ng pamilya Barreto. Kapistahan ika-25 ng Marso o Annunciation of the Lord. Ang karo ng Virgo Perpetua ay sasamahan ng PPC ng Timanan Concepcion. Maria Virgo Perpetua, ipanalangin mo kami. Pari na pulumakan ang ika-24 na karosa. Ikalawa sa dogmas ng Virgen Maria. Ika-25 karosa. Nuestra Señora del Madre de Dios. Ng simbahan patungkol sa Virgen Maria ay ang kanyang pagiging ina ng Diyos. Ipiniwati ng dogmang ito na si Maria ay ang ina ng Panginoong Jesus, ang buktong na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Itineklara at formal na kinilala sa ikatlong konseho ng Efeso noong taong 431 na ang mahal na Virgen Maria talaga nga ang Theotokos, kung saan dinala niya sa kanyang sinapupunan ang buktong na anak ng Diyos, si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang imahe ng Nuestra Señora del Madre de Dios ay nasa pangangalaga ni Ginoong Mark Joseph Katibayan at pamilya. Kapistahan, unang araw ng Enero. Ang karo ng Nuestra Señora del Madre de Dios ay sasamahan ng PPC ng Northdale. Nuestra Señora del Madre de Dios, ipanalangin mo kami. Maaari na kung lumakad ang 25 karosa. Ika-26 na karosa.
sa langit kay Maria, ang ikaapat na dogma ng simbahan patungkol kay Maria. Ito ay ayon sa katekismo ng simbahan na noong dumating ang wakas ng buhay ng Birheng Maria sa ibabaw ng lupa, ang kanyang kaluluwa at katawan ay inihayag sa langit ng buong buo upang hindi hayaang mabulok ang kanyang katawan na naging sisidlan ng ating pagkakataong-taong anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Ipinahayag ang dogmang ito noong ika-1 ng Nobyembre 1950. Ang Nuestra Señora de la Asunción, ang pintakasi ng ilang bayan ng Naig, ang Maragondon. Sa Konstitusyong Apostolikang Munificentissimus Deus ni Papa Pio ika-12, ang imahen ng Nuestra Señora de la Asunción ay nasa pangalaga ni Edilberto Repil at Ginoong Ramil de la Cruz at pamilya. Kapistahan, ika-15 ng Agosto, ang karon ng Nuestra Señora de la Asunción ay sasamahan ng titisi ng balsahan. Nuestra Señora de la Asunción, ipanalangin mo kami. Maaari na pong lumakad ang 26 na karosa. Ang pinakahuling karosa, ang ating patrona, ang mahal na Birhen Immaculada Concepcion. Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion, ikatlong dogma ng mahal na Birheng Maria ay ang kanyang pag-alilisinisang paglilihi o ang Immaculada Concepcion. Ito ay tinutukoy sa kawalang bahid ng orinal na kasalanan ng Birheng Maria nung siya'y pinaglihi pa lamang ni Santa Ana sa kanyang sinapupunan. Sa bula na Ipepeplis Deus ni Papa Pio ika-9, ipinahayag niya noong ika-8 ng Disyembre 1854, ang dogma ng Immaculada Concepcion. Si Maria ay pinaglihi ng walang bahid tuwis ng kasalanang mana sapagkat siya ang napili ng Diyos upang maging ina ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y lumugos pasumandali at ating ipanalangin ang ating mga natatanging kahilingan sa ating patrona, ang mahal na ina, Immaculada Concepcion. Sa pagtatapos ng ating panalangin, ating siyang alaya ng isang panalangin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Kapistahan, ika-8 ng Disyembre, ang imahe ng Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion na ginagamit tuwing pista ay nasa pangangalaga ni Ginang Priscilla Torres Bailosis at pamilya. Ang karon ng Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion ay sasamahan ng sambayanan ng Immaculada Concepcion. Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion, aming patrona, ina ng bayan ng Naig, ipanalangin mo kami. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen de la Immaculada Concepcion! Viva! Viva la Virgen! Maaari na po
lumakad ang pinakahuling karosa.